So ayan, good day mga boss. Nandito na naman tayo sa ating shop. At ito, napakainit. Wala tayong magagawa. So kung makapansin nyo na, bakuran na dito. Bakuran na yung harapan namin. Hindi yan sa amin, sa Betina yan mga boss. At yun, dahil wala nga tayong magawa, yun, tayo maghahanap ngayon ng magagawa. So ayan, meron tayo dito ng Raider, tsaka itong Wave Alpha, tapos isang Mio Sporty. Yan. So ito naman ang gagawin natin mga boss. Ito kasi yung shock na tayo is walang kalaro-laro talaga. Kapag tayo sinakyan, ang haba ng kanyang taas haba ng kanyang taas. At wala talagang kalaro-laro sa una. So itong kakalikutin natin, yung kanyang shock. So makikita nyo naman yan sa ibang video namin na pero ipapakita ko na rin sa inyo kung paano ang gagawin natin dyan. Dahil nga ito yung street bike, lalagyan natin siya ng kahit mga gantong play, pwede na siguro. Basta magkalaro lang siya na hindi naman yung tukod. Ganun pagka napadaan tayo sa mga lubak-lubak alagutok. So hindi nga pala nakakaalam, wala na po yung ating Mio i125 na project dati. Dahil nga napabenta na. Ito naman ang ating pinagkakaabalahan natin na gawin. Saka yun, yung Raider na yun, tapos itong Mio Sporty. At yan. So bago nga natin ito makalas, itong kanyang pinaka-shock. Yan yung pinaka-shock nga, napakainit dito sa bungay. So bago natin makalas ang shock, tatanggalin muna natin yung kanyang gulong. Tapos tatanggalin natin ang tapaludo niya. Gawa ng ipit ang kanyang tornilyo dito. Wala naman tayong pangkalas na open na para dito talaga. 13 to kasi mga boss, 13. Hindi kagaya sa iba na 12, 14. Yan. Ito 13. Bibihira na ngayon yung mga gantong tornilyo na makikita nyo sa ibang motor, talagang puro 14 or 12 na sa mga shock nila. So babaklasin ko lang ito mga boss, itong kanyang gulong, tapos itong kanyang tapaludo. Then papakita ko sa inyo kung paano ang gagawin natin na mapababa natin, mapaikli natin yung kanyang play. Kumbaga hindi siya tutukod dito sa taas na to, dito sa kanyang dash seal. So yan mga boss, babaklasin ko lang. So ito na mga boss, nakalas ko na ang kanyang tapaludo. Diyan napakainit. Yan. Gutin natin to. So yan. Ito, kung sasama to. Ang gagawin lang natin dyan is kakalangan natin dito. Susuksakan natin ang flat screw. Suksukan natin siya ng flat screw para mahugot natin dyan sa kanyang pinakaipit. Yan. At yun, nabunot na natin. At nakalimutan natin kalasin ng caliper. Baklasin ko lang ito mga boss. At eto na mga boss, nakalas ko na siya. So tagas na rin pala. So gagawa natin ng paraan pa, baka mapapalitan natin ang kanyang oil seal. Mapalitan natin ang kanyang oil seal. At yan, magawa na natin. Tapos bababain natin ito ng konti lang naman, na hindi siya, na magkakaroon siya ng play na hindi sasagad sa ating dash seal. Okay, game. So meron tayong natago ditong extrang inner tube. Dahil ito, meron na siyang tama na pinagkakaskasan, kaya siguro nasira yung oil seal nung isa. So papalitan na natin siya, lilipat lang naman natin yung laman niya dito. So kung mapapansin nyo,
parang mas maigsi, di ba? Ito kasi mga boss ay pang wave na. Ito, ewan ko, stock pa to. Basta ito galing sa aftermarket to, inilagay sa rider yung pinaka outer tube nya. So ang ginamit lang naman niya is yung pinaka outer tube at iwan si inner tube. So ito na ipapalit natin dito. So babaklasin ko lang yan mga boss at papakita ko sa inyo kung paano ang gagawin nating diskarte sa loob na to. Yang mga yan. Yung inner tube. So ito, dahil wala tayong valve spring na mahanap, ito na lang muna tayo, babawi na lang tayo sa kanyang langis na ilalagay natin. Dadamihan na lang natin para hindi naman, so nasubukan ko naman na to na hindi naman siya nalagutok, pero di syempre para sure tayo na yung plane nya is hindi talaga tutukod. Ito na ilalagay natin. Pwede naman valve spring, sa iba valve spring, pero ito lang naisip kong paraan na mas maganda, na kumbaga alternatibo na wala tayong bibilhin. Naghahanap lang kayo ng tubo tapos sukatan nyo lang. So iiksi itong nasa baba, iiksi nasa taas na shock. So ayan, ating bubuuin na to. Lalagyan na natin ng langis at yung oil seal nga pala yan, ating hahanapan pa ng oil seal na bago. So ayan, papakita ko na lang sa inyo mga boss ang pinagkaiba mamaya pagka nakasalpak na to. Okay mga boss, mamaya na lang. So ito na mga boss ang kinalabsan ng ating paggagawa. So umiksi nung last in nandito siya para palibasan, nagpalit tayo ng kanyang inner tube. Halos tumama dito. At ngayon yan umiksi. So yun nga palang isang inner tube, may tama na din pala talaga. Kumbaga na ito mga boss kasi is na-accident itong motor na to. Kaya yung itsura ng pagka ano niya is nakayok-yok, nakaganto. Nakayok-yok siya na kumbaga dapat pa una pag ganyan. May bali siya pag ganon. So ayan, ngayon ito nangyari sa kanyang shock, napaiksi natin, nakalangan natin sa loob. So yun naman ay aking paraan lang para kumbaga pansarili sa mga gustong magpa magic lord no, kung anong gusto nila. Pwede naman, basta may budget, pwedeng valve spring ang gamitin. Ay sa atin low budget lang tayo, DIY lang tayo, destroy it yourself lang tayo Hindi yun mga boss. So sana may natutunan kayo sa video ito at naipaliwanag ko ng maayos at kapagbigay ako sa inyo ng ideya na kumbaga yun ang ating paraan kung paano natin mapapababa ang kanyang play. So ibababa ko lang ito mga boss, papakita ko sa inyo. So ito na mga boss ang nalabsan niya. Sabi sa inyo konting play lang, ayun o. Yun ang sinasagadan niya mga boss, itong guhit na yan, yun ang sinasagadan niya. Dito naman sa kabila, susunod lang naman yan dito sa isa. So nilinis na rin natin ng kaunti. Wala tayong pambili ng bagong pyesa kaya ito lang muna, days lang muna tayo sa gantong paraan natin. So yan, salamat mga boss ulit sa panonood at dito ko natatapusin itong video at yun, maraming salamat. At salamat sa pagsuporta kay Ariel Motoshop. Kita-kita na sa susunod na video.